The Pod Network Entertainment. Hi girls and boys, kami ang Lady Bosses! Mga sister, let's CR tayo. Let's go! Let's go. Come on. Uy, meron ako ngayon, girls. Buti naman. Congrats. At dahil dyan, meron akong Reklamador. So, ayun na nga. I-share ko lang kasi si Lucas ito mahilig to sa sa mga kidzuna, ganyan. Pero hindi ko siya pinapapunta ngayon kasi parang ang dami na naming mga nakakausap na nakahawa ng hand, foot, and mouth disease. Pagka parang dalawa na yung kaibigan ni Mike na may anak. Nasabi nila pagkapunta nila sa place, nahawa yung anak nila. Tapos parang hindi ko lang alam. Hindi ko lang alam as a parent kasi ako, pagka si Lucas kahit anong sintomas, sipon, upo, hindi ko siya pinapahalo sa mga bata. Kasi sabihin ko, 'di ba? Parang consideration na they might also get sick. Ganyan. Correct. Oo. Tsaka baka kung hindi ko man siya pigilan, baka siya naman yung mabuli. Mm-mm. Diba? Na parang, uy, wag kayo lumapit dyan. Namahawa yan. Diba? So, Uhugin yan, uhugin. hindi ko gets. But may mga parents, hindi ba nila alam na may sakit yung anak nila? Nadala pa rin nila sa place. Kayo ba, Jeannie, kay Kirby? Kami yung sobrang praning namin ni GB na talagang parang halos hindi na namin pinapalabas sa mga play, lalo na yung may ball pit na mga playground. Kasi ikaw ba pag ikaw nagtatrabaho dun sa sa playground na yon, pupunasan mo ba isa-isa yung yung mga bola? 'Di ba hindi? So parang hindi ako trust, hindi ko trust na malinis talaga yung playground. Tapos nakakaasar talaga yung mga ganyan, yung naririnig pag papasok pa lang ng playground, parang umuubo na ng dumadahak na yung bata o parang wag na nga lang, lipat na lang tayo ng ibang ng ilang bahay na lang tayo, parang gano'n. Kasi ang hirap magkasakit ng bata. Ikaw yung mag-aalaga, hindi sila eh. Tsaka irritable sila masyado. Oo. So, gets ko nga yung sinabi mo. Tas in connection dyan, yung pag-uusapan natin kasi is, pag may kalaro yung bata sa playground, yung anak mo, how do you deal with other kids sa playground? Lalo na kapag ikaw yung bantay ng anak mo. Tapos nakikita mong may rowdy na bata, or meron yung nananakit na bata, tapos yung anak mo pa yung sinaktan. Ano ba yung dapat? Kayo, ano bang ginagawa nyo pagka ganyan? Pag Pinapatid. At sama agad naging devil. Hindi, pag kunwari biglaang nasaktan na gano'n, tas sa harapan ko pa mismo, napapasigaw ako. Yung hindi ko nasasadya na parang nasisigawan ako, "Hoy!" Yung gano'n, tapos, "Hoy!" Gaganon ako, tapos biglang, "Don't do that." May bawi eh. Kasi nagunat muna ako eh. Na nagalit muna. Tapos parang nakita ko meron palang mas malaki sa akin yung nanay. Don't do that. Gentle hands, please. Kayo ba? Ikaw, Jeline? Ako ang fear ko minsan na baka si Lucas yung rowdy child. Kasi may ADHD nga siya, 'di ba? Pero ang kay Lucas naman, nakikinig siya pag sinabihan mo siya. Ganon.
Tsaka kaya din ako tutok sa kanya 'pag nasa place, gano'n. Yung parang ako din pupunta ako kung saan siya pupunta, ganyan. Hindi ako yung ibang parents kasi 'di ba parang sa Oo. cellphone lang, nakaupo Oo. lang, gano'n habang naglalaro yung anak nila. Well, kung kaya naman ng anak nila, 'di ba, why not give them independence? Pero kasi ako, Correct. ang fear ko nga, baka may makaaway si Lucas, may mahampas siya. Kasi hindi naman siya nananakit dahil gusto Oo. niya manakit. Parang minsan may Movements, extra sasayaw, ganyan. Sasayaw. Baka may matabig siya na baby, alam mo yun? Halo-halo sila ng edad doon. Yung yung sayaw ni Lucas naka-close fist eh. Diba? So talagang Na-imagine binabantayan ko siya. Nakikinig naman siya. Ganun. Tapos minsan, may mga bata pa rin na talagang sobrang likot. Naiinis lang ako kapag walang paki yung parents. Oo. Diba? Okay lang kasi may na-encounter kami dati. Mas malikot pa talaga kay Lucas yung sobrang. As in, tas mga 11, 12 na siya siguro. So, parang ang laki na nung bata. Tas ang gulo-gulo. Tas yung lola, sobrang apologetic na, ay, pagpasensyahan nyo na po kasi may ADHD siya. Ganun. So, maiintindihan mo talaga. Tas siguro ilalayo mo na lang yung anak mo dun sa malikot na bata. Tama. Pero kapag kunwari may bata talaga na yung nananakit talaga, nangaagaw talaga, yung mga ganun. Where are your parents? Correct. Hanapin mo agad yung magulang. Tama naman. Lalakihan ko ng mata. Hanggang sa matakot siya. Tatakbo na lang siya papalayo. Pero totoo, may mga ganung bata kasi. Alam mo yun, yung parang... Pero tama ba na sabihan ng ibang parent yung ibang bata? Siguro in a nice way. Muna. Lalo kung ano pa lang naman eh. Unang nangyari, ganyan. Ay, wag naman ganyan, ganyan. Pero pag paulit-ulit, napin mo na yung parents. Doon ka sa parents makipag-usap. Tapos ibigay mo na nakakwelyo, no? Yung kamay mo sa Ganun dito. Anak ko ba to? Binitbit eh. Sa'yo ba to? Sa'yo ba to? Sira to eh. Pero totoo, hindi nga maiwasan. Paano kung yung anak nyo naman yung gano'n, okay lang ba sa inyo na na magsabihan siya ng ibang parents? Okay lang sabihan, pero wag nung sasaktan. Oo naman. Or kwelyuhan, no? Okay lang naman. Hindi ako magagalit, mahihiya ako. Oo. Kasi dapat ako Actually. yung unang nakapansin eh. Ginawa niya. Tama. So, Pero, nga, ilan pala to. Ganyan lang pala usapan nito eh. agree tayo lahat eh, no? Hindi, pero kayo, kunyari, kung lalabas, paano nyo mo muna sasabihin dun sa bata na kunyari, ano tayo mag-play tayo sa labas. Ito, ganito dapat yung behavior mo. Ganun nyo ba kausapin yung mga anak nyo? Pagka may nakita kayong mas maliit sa inyo, wag mong anuhin na, ganyan. Oo. Ganun naman. Actually, kasi ito, dalawa nga sila. Magkaiba talaga itong panganay ko tsaka bunso ko. Itong bunso ko, madali siyang kausapin. Like, alam niya to keep his hands to himself. Alam niya to play with younger kids. Alam niya to be gentle. Alam niya eh. So parang may EQ, mataas talaga yung EQ niya. Pero itong si Fonzie, since may ADHD nga siya, may extra movement siya, meron yung talagang makakasapak siya ng ibang bata na alam. Yung mga ganon. Talaga, ganyan din ako kay Jeline noon. Sinusundan ko talaga yan. Yung mga, pero may times talaga, hindi mo maiwasan. Like, kunwari, sige, dyan ka lang, magsi-CR lang ako, mabilis yung mga ganon. Tapos may mangyayari, alam mo yun, may ina-uppercut agad eh. Tatatalikod mo lang, utang ina-uppercut agad yung bata eh. Oo. Gago. Oo. Pero may naranasan ako kay Fonzie noon na yung panganay ko. Nakakatakot. Ang nakabantay naman sa kanya, yung tita ko. Tapos may nasaktan siyang bata.
Pero andun naman yung nanay. Tas nakita nung tatay sa labas na nasaktan yung yung anak. Tapos pinagmumura na niya si Fonzie. Alo? Oo, pinagmumura na parang talang tinetreten niya na lumabas ka lang, yung gumaganon na siya. Tapos tapos yung malapit ako kasi gumala. So parang time ko for myself. Since andun naman yung tita ko na nagbabantay, parang okay na sa akin. Pero syempre may instances na hindi mo talaga maiwasan na may masaktan nga. Tapos yun. Tapos pinagmumura ng tatay, nakakatakot na. Pati nga yung yung attendant dun sa reception nung play area, natatakot na. So sinasabi sa tita ko na wag muna kayo lalabas. Kahit time na kayo, wag na muna kayong lalabas. Antayin na lang muna natin sila umalis. Kasi paano kung saktan talaga, di ba? Parang tanga. Kasi talagang nagalit yung Pero tata. nakausap mo yung tatay? Hindi, pagdating ko doon, wala na sila. Wala. Tapos kwento na lang sa akin. Bakit ba? Ano bang ginawa ni Fonzie? Parang naganon niya sa ulo yung bata. Mas bata sa kanya. Pero andun naman yung nanay. Andun siya sa loob. Na nagsa-cellphone. Pero andun yung nanay. Pero yung nanay naman, wala naman siyang galit. Kasi alam niya siguro kung na-aksidente lang. Pero yun nga, yung tatay ang galit na siya yung nasa labas. Parang nakakatakot yung tatay. Siguro ba yun? Oo, di ba? Parang mamamatol ng bata. Tanga, lumabas ka lang. Gago ka, lumabas ka lang. Nakakahiya, no? Yung tinatayatan niya yung bata. Kaya nga, yun lang ba kaya niya? Ano ba yan? Ang gago. Pero, kaya siya yung sa meme, yung sa pusa. Yung galit sa pusa. Oo. Yung dalawang babae. Ayo. Tapos yung pusa, nakakatingin lang eh. Ano nangyari? Pero nakakatakot yun. Talagang ayokong, hindi ko talaga makalimutan yun. Kaya kinakausap, naalala din ni Fonzie yun nung, hanggang ngayon naalala niya. Oo, yun yung time na may nagalit sa akin. Sabi ko, yun yung pinapangtakot ko sa kanya. Yan, ganyan mangyayari kapag hindi ka aware sa paligid mo. Paano kung wala kami dyan? Yung mga ganun ba? Kasi totoo naman kasi may ADHD talaga hindi mo makokontrol yung nila, galaw nila eh. Pati sila, hindi nila makokontrol. Kayo ba, naging bully na ba kayo sa mga play area? May mga playground. Playground? Oo, ganun. Hindi. Hindi? Ikaw okay. Ikaw okay. Parang feeling ko. Ako, oo. Nung prep ata ako. Ay, hindi, grade 1 ako noon. Grade 1 ako noon. Kasi nung grade 1 ako, nursery hanggang grade 1, sa Chinese school kasi ako pinag-aral nila mama. Ang hirap nga nung subject na Chinese para sa akin. Kasi wala naman Chinese dito sa bahay. So, wala akong makausap na Chinese, ganyan. Wala akong tutor dito sa bahay. So, pina-tutor ako dun sa school. Sa sobrang hirap nga nun, ayoko nang mag-tutor. So, pagka after lunch, imbis na mag-tutor ako, tumatambay ako dun sa playground ng school. Tapos meron dun na hindi ko alam kung kabatch ko ba siya o mas bata siya sa akin. Alam mo yung mga paepal na hinaharangan yung slide. Ayaw niya magpadaan. Hinaharangan niya yung slide. Magsa-slide ako. O di ginawa ko, sinipa ako. Taas ng slide. Naggumulong siya dun sa slide. Pero yung pabagsakan niya, may mat naman. Tsaka yung slide na yung plastic na mga slide. Okay. Kasi nga ayaw niya tumabi. Pero yung babae? Ayaw niya tumabi. Di sinipa ako, di nagugumulong siya dun sa slide. Parang walang nangyari. Tapos di akit na naman siya. Ayaw niya na naman ako padaanin. O di hindi na lang. Doon ako sa ilalim naglaro. Kasi yung ilalim nun parang yung bahay-bahayan. Oo. Di sige ka ako, ayaw mo. O di dito ako sa ilalim naglaro. Puta, sinundan pa ako dun sa ilalim.
So, kung ano yung hahawak, eto nga, bakit may mga ganong bata? Kung ano yung nilalaro mo, yun yung kukuhain niya sa'yo. Yun yung bullying, Gets. hindi ikaw. Oo. Grabe. Alam mo yung, kunyari, yung mga luto-lutuan, nananahimik, lalaruin ko. Pag nakita niya, kukuhain niya. Kasi aagawin niya sa kamay ko. O di ginawa ko, sinalya ko siya dun sa ginanon ko siya dito sa leeg. Siguro nainis. Grade 1 ako. Siguro nainis na ako sa kanya. Ginanon ko siya sa leeg. Parang, hindi ko naman siya nasakal. Pero siguro nagulat siya. Iyak siya ng iyak. Nagsusumbong na siya. Tapos, Nanggigil lang siguro ako ng time na yun. tapos nagsumbong siya. Tapos, Nagsumbong siya dun sa guard. Sa guard lang. Kaya naman magagawa yung guard na yan. Oo. Ewan ko kung anong trip niya talaga. Trip niya talaga. Tapos, madami naman kami naglalaro sa playground, pero ako yung trip niyang sundan. Hindi pa yan yung best friend mo na nananakot? Hindi. Oo nga, tangina, nung bata pala ako, lapitin ako sa bully. Kala ko ako yung bully all this time. Yes. Ako pala yung ape. Ako competitive ako sa playground. Like, Paano? Kunwari sa monkey bars. Oo. Ganon. Kung may nakita akong classmate ko na ka-age ko, na kinaya niya, kahit anong mangyari, kakayanin ko yan. Kahit ang sakit na ng kamay ko, kakayanin ko yan. Parang mga ganon. So, kung ano yung kaya ng mga ka-age ko, dapat kaya ko din. Parang ganon. Yun, ganon ako. Pero hindi naman ako Hindi ka nang-aaway. Hindi. Siguro ang pinaka na kinakaasaran ko lang sa playground, yung pag nag-aantay ako sa swing. Kasi walang oras yun eh. Like, 5 minutes ka lang dyan ako susunod. Wala, hanggat gaano katagal yung naglalaro sa swing, kahit gaano siya katagal ang gusto niya doon. Tatayo ka lang doon sa tabi niya. Hanggang sa... Kaya minsan, kapag tumayo lang siya saglit, tapos pupunta ka na, tapos magagalit, alam mo yun, no, hindi, tumayo ka na eh. Parang gano'n. Yun yung ayoko lang, yung take turns dun sa swing, kasi ang tagal ng antayan dyan. At saka, ang mahirap pa nun, kung gusto niya na bumaba, di siya makababa. Kasi, ang lakas pa ng swing eh. Iiyak na lang siya. Iiyak ka na. Ikaw, Jeline. Nasa library ako eh. Tangay na. Sige, eto na lang. Bully ka ba sa library? Ay dyan ako competitive. Kasi di ba parang minsan unahan para pag-borrow ng books. So parang, nahiram na ni Jeline yung kailangan para sa sa homework. Tapos 10 bata ang nagrereklamo. Si Jeline na lang lagi ang tas 10 books ang hawak mo, gano'n. Uy, pero yan, insecurity ko yan. Kasi para yung physical development, kulang din ako dun nung bata ako. Kaya lagi pag sa Chinese garter, laging ako yung saling kit-kit. Kasi pagkasama ako sa team, patalo ako eh. So, ginagawa niya ako, sige, para kasali ka pa rin, saling kit-kit. O sige, patirahin muna natin siya. Pagkatapos ko, ayan, start na yung game na. Game na. Ito na yung totoo. Kawawa ka naman. Totoo ba yun? Well, at least sinasali siya, no? Oo, at least. May ibang bata, putya, pagka ganyan, di kasali. Oo. Diba? Kawawa. Mabait pa rin yun. Sumbukos niya sa nanay ko eh. Kick out agad sa school. Tapos ang tawag pa kay Jeline, patirahin niyo muna yung anak ng principal.
Nakakaasar. May principal card. Takot ba sila sa'yo, Jeline, noon? Yung mga bata? Dahil principal yung nanay mo. Siguro hindi nila pinapakita. Parang hindi naman. Tsaka ano naman, tahimik naman ako eh. Ganon. So, wala naman akong kaaway, ganon. Hindi naman bully or something. Ang kaaway mo lang yung Yung top 2. yung bumikit top Si Mark Justin got Buisit. Alam mo, hahanapin nila yan sa Facebook. Ay, shit. Mas raulo yung mga yan eh. Feeling ko may magpo-post niyan. May naalala ko nung kinder or nursery ako dyan sa Miriam. Kasi ano yan halo lalaki babae. Co-ed siya yung nursery kinder dyan. May batang nung nag-aantay ako ng school bus. School bus ba o sundo lang? Ewan ko basta anyway. May lalaki akong classmate na na sinisipa-sipa niya ako sa paa. Ewan ko for some reason sinisipa-sipa lang niya ako sa paa. Tapos ako umiyak. Tapos sinisipa pa rin niya ako sa paa. Tapos nung naasar na ako, sinuntok ko siya sa tiyan. Doon lang nakita ng teacher yung pangyayari nung sinuntok ko na siya sa tiyan. So parang ako yung napagalitan. Oo, tapos syempre bata naman ako noon, hindi ko ma-explain sa kanya kung ano nangyayari, di ba? Parang nag-react lang ako. Tapos nung yun nakita, yung sinuntok ko na siya sa tiyan. So parang ako yung bully. Nakakaasar lang, hindi ko makalimutan yun. Tapos sabi daw nila, crush daw kasi ako nung bata. Anong crush? Meron bang crush na sinisipa-sipa sa paa? Pero ganun nga, yung ibang bata kasi parang hindi pa nila ma-express. Parang gusto lang nilang mapansin. Tsaka yung mga abusive partner yan in the future. Asawa na yung sinisipa niya. Pero, oo, feeling ko nga. Pero, naman, sakit naman nung pagmamahal na yan. Ang pangit. Ito. Saan ang pinaka-best play area para sa mga kids so far? Like, yan. ikaw, Gusto ko rin yan malaman. Saan? Hindi. Yung mga pamangkin mo, kung saan yung best na tingin mo. Sa tingin ko. Siyempre kami, sa mga anak namin. Ganun. Yung gusto ko na lang mapuntahan, gusto kong dalhin yung mga pamangkin ko doon, yung Gootopia, dyan sa MOA, yung mga slime, parang ang fun. Parang ang fun lang. Yun. Kasi iba yung atake niya ng play eh. May, naman siya for, tawag dito? Slime naman siya. Hindi siya yung mga akyat-akyat ng magpapadulas. Diba? So parang may science behind it. Kasi meron pa doon yung pwede kang gumawa ng slime. Yun. Kayo? Wala na kasi. Parang nawalan sila. Umalis na sila nung pandemic. Yung Kidzania. Yun yung magpre-pretend sila na yung mga different na trabaho like firefighter sila, nurse sila. Oo nga, maganda nga. Ang ganda doon kasi sa sa bungad pa lang para na silang Cebu Pacific kasi yung theme ng ng ticketing entrance. Oo, so para kang nagche-check-in talaga ng tapos may ticket ka pa kunwari, yung ganun. Ang saya doon tawa ako doon. Pero dahil wala na siya, siguro ngayon sa age ni Kirby, kakagaling lang nila kanina sa Super Park. Saan yun? Super Park dito sa Eastwood. Siya, trampoline. Yung nagja-jump sila tapos basta iba-iba, may iba-ibang sports like may area na pwedeng mag-football sila, may area na pwedeng mag-basketball, may area na pwedeng mag-skating, may area na pwedeng tatalon-talon ka lang na parang may video game. Yung may video game na magtatalunan, parang sa screen,
talon ka lang ng talon, pero titignan mo yung screen, tatalunan mo, yung gagawin mo, tatalunan mo yung opponent mo. Tapos kung natalunan mo siya, may 1 point ka. Pero sa screen lang yon. Oo. Parang ganun. Pero ang nangyayari lang sa tunay na buhay, tumatalon-talon ka lang talaga na ganun. So parang masaya siya. Pangpagod ng mga bata. Yeah. Parang matulog agad sila. Hey, his name is Chico Garcia. And his name is Gino Killiamore. And together, we are Only Fun. That's right. For only $12 a month. But if you're willing to pay, why not? No, we're from a podcast that talks about movies, TV shows. Basically, we do reviews of K-dramas, whatever, really. Whatever is on streaming, whatever is on cinemas. We also get to occasionally interview celebrities, actors, directors, and of course infused with our own witty brand of humor and slice of life. Wow. I guess we don't infuse a lot. Check it out. Sa'yo, Jeline. Siguro dalawa. Siguro pinakamaganda na napuntahan namin yung Okada Play. Kasi, nung nakita ko yun, parang gusto ko maging bata ulit. Alam mo ba? Tapos, yung isa pa recently na sobrang gustong-gusto ni Lucas, yung VR. Merong VR yung puro VR lang siya, iba-ibang theme sa festival namin napuntahan yun. So, sa Festival Mall? Oo. Ang pangalan niya Kong VR. So, masaya nga yun, yung VR. So, hindi lang siya isang setup. Talagang buo siyang, meron siyang roller coaster, meron na parang spaceship, meron magic carpet. So, iba-ibang VR. Sobrang enjoy. Hindi nga lang masyadong physical, pero sobrang na-enjoy pa rin ni Lucas. Kasi mahilig naman siya sa mga ganyan, mga video games. Ganun. Oo. Very nerd-friendly. Meron ako dati, para sa age naman ng itong panganay ko, mga teenagers. Meron ako dati nagustuhan dito sa UP Town. Parang, hindi game over pero para siyang ganon na puro PlayStation. Maraming area na puro PlayStation, meron pang PC. Para siyang computer shop, pero para sa mga vintage na like, pwede ka maglaro ng Game & Watch, pwede ka maglaro ng Atari, pwede ka maglaro retro siya hanggang sa pinaka-latest like PS5, yung mga ganon. So, ang saya lang. Kasi pwede mo sila iwan dun Tapos kasi ikaw mga gala satay, ka. Nostalgic din dyan. Diba? Oo. Mga parents. Pero wala na ngayon. Nawala din ng pandemic. Ang dami nga nawala na play area ng pandemic Kasi, yun nga, syempre, wala naman lalabas nun. Lalo na mga kids. Ako, may tanong pala ako. 'Di ba, may mga playgrounds ngayon na ganyan. Kung merong isang laro sa playground na pwede mong iuwi sa bahay, ano 'yun? Na gustong-gusto mo talaga. Kasi 'di ba may mga bahay na may playground sa garden. Yaman na yaman ako sa ganun dati kasi may classmate akong ganun. Yung garden nila, merong yung magkasama na yung swing tsaka slide. May ganun sila. Ingit na ingit ako nun dati. Ang gusto kong iuwi, alam mo yung bubble ball? Yung malaking bola. Zorb ball, yung pumapasok sa loob. Pwede ka pumasok sa loob. Tapos ka lang. Parang hamster. Gusto ko yung ganon. Tapos, gusto ko rin, syempre may area din sana ako na, yung grassy area na para sa ganon. Yun, gusto ko yung, na yun. Pwede din yun sa tubig, di ba yun sa MOA? Oo. Sa tubig. Shit. Ako gusto ko siso, kaso wala akong kalaro. Yung mahirap na laro tangina kailangan dalawa kayo Paano ka magsisiso? Only child ka, niregaluhan ka siso. Gago.
lalakas yung legs mo doon. kasi Mag-isa ka lang. kasi ipupush mo lang yan ng ano mo eh. Ipupush mo lang yan ng legs mo eh, para kunwari makasiso ka. Buisit. Ikaw, anong iuwi mo, Jeline? Ako swing lang yung kaya ko eh. So, yung mga ganun, mga chill lang, ganun. Swing, ganyan. Mga boring shit. Pag nagsiswing ka ba? Kasi ako noon, pag nagsiswing ako, inaabot ko talaga yung pinakamataas. Yung pinakamalayo. Na pwede kong ginagawa mo ba yun? Sa buwelo. Oo. Sa buwelo ka ng Oo. pinaka-todo. Tapos hindi pa ako masaya noon. Ang ginagawa ko, tumatayo ako sa mismong swing. Ayun ang hindi ko ginawa. Tumatayo talaga ako hanggang sa, hanggang sa, yung pinakamataas na pwede kong Tapos kung bababa na ako, habang mataas. Iiyak ka na. Iiyak ka na lang. Yung habang mataas pa, yung itatalon ko, yung tatalon ako na paalis sa swing. Go. Oo. Kaya nadidisgrasya. Hindi ko alam kung bakit. Pero hindi ko pa naranasan na nadisgrasya. Yun. Makakadisgrasya siguro ako pag may dumaan sa harapan ko na nagsiswing. Diba, madalas may nadidisgrasya sa ganun. Ako pangarap ko din yung yung tawag nito, yung may slide tapos sa swimming pool yung bagsak. Parang mga pansol, gano'n. Yes. Gusto ko yun. Gusto ko yun. Gusto ko magkaroon nun. Gagi. Alam mo, naalala ko, dun sa probinsya, may mataas na slide. Yung slide nila gawa sa semento naman eh. Oo. Gawa sa semento. Pero siya, ma-slide. Siya. Tapos, di slide kami ng slide. Akyat, baba, slide. Akyat, baba, slide. Tapos hanggang sa napansin namin, lahat kami may butas na yung bandang puwet namin. Kumikis-kis kasi semento. Nakakahiya yun. Nung napansin na namin yung isa, tapos tinatawanan namin. Tapos yung pala, ako din meron. Mga ganun. Yun lang. Uy, at saka alam mo, gustong-gusto ko din pala yung yung sa, ewan ko kung, yung sa Tropical Hut, di ba meron dating doon, yung palaruan ng Tropical Hut na yung chicken na umiikot, parang may carousel. Tsaka yung niyuyuglog na yung yinuyuglog na chicken. Yung gumaganon, yung nagba-back and forth na gano'n. Oo nga, bakit wala? May mga palaruan pa ba sa fast foods ngayon? Parang wala na eh. Wala na, tinanggal na nila. Sa KFC dati meron KFC. KFC, Shakey's meron dati. Tas McDonald's. Ngayon wala na eh, no? Sa McDo. Wala na. Pero basta favorite. Kasi ang baho eh. Correct. Di ba? Amoy parang skid marks ng tayo ng mga gago. Kaya yung pinangpuna sa kanya, yung galing na sa mga lamesa. Oo. Parang gano'n. Hindi na nililinis kasi. Kasi libre lang naman daw eh. Tama. Pero ang saya nun. Basta gusto kong laruan nun sa fast food, yun sa Tropical Hut. Kasi sila lang yung kakaiba eh. May chicken carousel sila. Meron pa pala yung sa Fun Ranch. Nakapunta na kayo doon? Narinig mo ba yun, Jeline? Fun Ranch. Parang hindi pa. Dito sa may Eastwood. So, para siyang land na puro... Fun. Para siyang, ranch na fun. And then, para siyang parang peryahan ng high-end. Parang gano'n. Na okay, na malinis. Parang gano'n. Tapos pwede kang mag-party doon, mag-book ng party habang nasa play area sila. Parang gano'n. So, wala na rin yun. Lagi yun pinupuntahan namin nila Fonzie noon, nung bata pa siya. Ang laki nun eh. Super laki. Diyan sa tabi ng Tiendesitas. Yun yung Fun Ranch. Alam mo kasi, parang ang dami na ngayon, pet park. Diba? Diba? Parang minsan nalulungkot kami ni Mike kasi ang lalaki ng mga pet park, tas libre lang siya. Tapos parang naiinggit kami sa mga aso.
Talian mo si Lucas para makapaglaro siya. Gago. Pero may pet park dito sa may UP Town. Tapos walang pets na naglalaro doon. Puro bata. Ala! Oo. Puro bata nakita ko naglalaro doon. Siguro dahil wala nga pets. Kaya pumasok na sila para maglaro. Yun lang. So anong last words natin dito? Ano bang lesson na mas mabibigay natin sa mga listeners? Yan yun na yung mga bata maglaro. Huwag na kayo makisali. Tama. Diba? Kasi yung mga bata yan eh. Lalo kung pagka may mga nag-away na bata, as a parent, wag kayong makisali. Kung kailangan kausapin yung bata kasi nanakit, nasaktan yung anak nyo, yung guardian ng kausapin, wag mong anuhin yung bata. Tanungin mo lang yung bata, nasan yung parents mo, sino nagbabantay sa'yo. Tapos kung talagang malubha yung anak mo, yun ang kausapin mo. Wag mong anuhin yung bata. Kasi more or less, baka di niya rin naman sinasadya. Yun. Kayo? Sa akin, kapag may sakit yung anak nyo, wag nyo nang dalhin doon. Dahil kawawa naman yung ibang mga bata na gusto lang maglaro. Tapos pagkatapos nun, iindahin niya ng ilang days yung sakit niya. Yun na lang isipin mo. Kasi ayaw mo din mangyari sa anak mo yun. 'Di ba? Correct. So, yun na lang. Be mindful sa kalagayan ng anak mo bago mo dalhin sa public place na ganyan. Ako pagka naglalaro yung mga bata sa public place, responsibility nyo pa rin siya. Lalo na halimbawa kung may behavioral problems yung anak nyo, kailangan nyo siyang bantayan. Alam ko pagod kayo, ganyan, nakakapagod magbantay. Pero hindi naman, parang sundan-sundan nyo lang. Tas maging aware ka sa mga ginagawa niya. Kasi, at the end of the day, responsibility mo pa rin. Tsaka, kung may mangyari man, teaching opportunity din siya. Pwede din siyang maging learning moment para sa anak mo na parang, wag mong gawin yan, ganyan. So, wag mo nang hintayin na lumapit yung ibang magulang sa anak mo. Kasi mas nakakahiya yun. Correct. Oo. Wag kang parang yung tatay na nagtathreaten mo. So mula sa kaboses ninyong daredevil at competitive sa playground, Ginny Lakay. Mula sa kaboses niyong Saling Kitkit sa 1020, Jeline Cubillas. Mula sa kaboses niyong akala niya bully siya, yun pala siya ang nabully. Kay Asko, kami ang Lady Boses! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.